Humigit-kumulang 30,000 pamilya sa Central Visayas na tumatanggap ng Conditional Cash Transfer Program ng pambansang pamahalaan ang nasa exit process, habang sila ay sumusulong patungo sa self-sufficiency level, sinabi ng isang opisyal noong Lunes. Sinabi ni Shalane Marie Lucero, Regional Director ng Department of Social Welfare and Development, na bilang ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4PIS ay kinikilala na ngayon bilang non-poor sa listahan 3 database. May 75,331 ng kabahayan ang nakatala sa 4PIS program sa buong Central Visayas. Sa figure na ito, 26 na ngayon ang nasa survival level, habang 45,386 at 29,919 ang nasa subsistence at self-sufficiency level. Ayon sa pagkakabanggit, ang database ay batay sa pinakahuling resulta ng muling pagtatasa gamit ang Social Welfare and Development Indicator or SWIDI tool na sumusukat sa kanilang antas ng kagalingan sa mga tuntunin ng economic sufficiency at social adequacy. Ang resulta ng SWIDI ay nakakatulong sa programa sa pagtukoy ng mga interbensyon na nangangailangan ng pamilya upang makamit ang antas ng self-sufficiency na magiging kwalipikado sa kanila na makapagtapos sa programa. Ang reassess household na kabilang sa Level 1 at 2 ay pananatilihin sa master list ng 4PIS beneficiary, habang ang mga natukoy sa Level 3 o yung mga self-sufficient na ay sasailalim sa exit process ng programa, which is the 4PIS Kilos Unlad Social Case Management Strategy, sabi ni Lucero. Tiniyak niya sa mga tatanggap ng magtatapos sa programa na patuloy na suporta nito. Gayon din, ang tulong mula sa kani-kanilang mga local government units or LGUs at iba pang partner stakeholders, gayon din ang mga interbensyon at serbisyo upang mapanatili nila ang kanilang antas ng kagalingan. Batay sa Joint Memorandum Circular JMC number 2022-001 sa pagitan ng DSWD at Department of the Interior and Local Government or DILG, hinihikayat ng mga LGU na magpatibay ang isang Social Protection Ordinance na umaakma sa 4PIS, kabilang ang mga interbensyon pagkatapos ng programa.